in the heart of Manila, where justice is a commodity. Sino ang may gawa nito? Huwag kang makialam! This season, the darkness is deeper, when the truth is the most dangerous crime. October 2019. Sa isang lumang tenement building sa Project 8, Quezon City, umihip ang malamig na simoy ng hanging amihan. Isang karaniwan at tahimik na gabi sana iyon. Ngunit ang pintuan ng Unit 203 ay nakasarang maigi at nababalot ng tila napakadilim na anino. Sa bahay na iyon, kung saan magkakasamang namumuhay ang tatlong henerasyon ng pamilya, isang lola, ama, ina at ang dalagang anak, at kung saan hindi nawawala ang tawanan, ay wala ni isang ingay o kaluskos na naramdaman sa loob ng mahigit 24 na oras. Kahit ilang beses tawagan sa cellphone, walang sumasagot at tanging walang katapusang pagring lamang ang maririnig. At sa sandaling mabasag ang katahimikang ito, ang tumambad sa kanila ay hindi lamang isang simpleng kaso ng pagkawala, kundi ang pinakakakaiba at pinakanakakapanindig balahibong huling sinapit ng isang pamilya sa kasaysayan ng krimen sa Metro Manila. Kung nais mong alamin ang nakakapigil hiningang katotohanan na hinarap ng mga investigador na tumutok sa kasong ito mula simula hanggang wakas, at ang madetalyadong bakas na iniwan ng salarin, mangyaring i-click ang subscribe button at i-comment ang pangalan ng kaso na nais mong marinig. Ibubunyak namin ng buong-buo ang namadilim na anino ng lipunang Pilipino na hindi mo pa nalalaman. Nagsimula ang lahat sa isang tila simpleng kawalan ng komunikasyon. Oktubre 25, 2019, sa isang tenement sa Project 8, Quezon City. Ito ay isang lumang gusali na may mahahabang pasilyo. Bagamat hindi palaging nag-usap ang mga magkakapitbahay, kilala nila ang mukha ng isa't isa sa tipikal na komunidad ng mga pangkaraniwang manggagawa. Ang pamilyang ng mabiktima, ang pamilya Santos, ay binubuo na 4 na miyembro, ang lola na si Lola Rosa, 84 anyos, ang padre de pamilyang si Mang Roberto, 65 anyos, ang asawa nitong si Aling Elena, 57 anyos, at ang kanilang anak na dalaga, si Maria, 33 anyos. Ang unang nakapansin na may mali ay ang tiyuhin ni Maria na si Tiyong Eduardo. Ang pamilyang ito na madalas mag-text at tumawag sa kanya araw-araw ay bigla na lamang hindi makontak buong maghapon. Noong una, inisip lang niya na baka nasa labas sila na mamalengke, o kaya ay naiwan ang cellphone sa bahay. Ngunit nang lumubok na ang araw, lumalim ang gabi at sumapit na ang panibagong umaga nang wala man lang kahit isang nakakausap sa kanila, hindi na napigilan ni Tiyong Eduardo ang kanyang kaba. Hindi po talaga makontak ang pamilya ng kapatid ko. Wala ring tao sa bahay nila. Parang may masamang nangyari, aniya. Sa wakas, bandang alas 4 hapon noong October 25, inireport na niya ito sa barangay at sa Quezon City Police District, QCPD. Agad na rumesponde ang napulis mula sa nakakasakop na presinto. Ang sinak ng araw sa hapon ay tumatagos sa bintana ng pasilyo, ngunit may kakaibang lamig at kilabot sa tapat ng pintuan ng Unit 203. Pinindot ni pulis ang doorbell. Tao po, pulis po ito. Ilang beses nilang pinindot at kinatok ang pinto, ngunit walang sumasagot mula sa loob. Kahit idikit pa ang tainga sa bakal na pinto, sobrang tahimik ng loob na animoy sementeryo. Sa isang bahay na may 4 na miyembro ng pamilya, dapat ay may maririnig man lang na tunog ng TV, yabak ng paa o kahit tahol ng aso, ngunit doon tila huminto ang oras. Pakiramdam ng nga pulis, hindi ito simpleng kaso ng pag-alis ng bahay. Iba ang ihip ng hangin na lumalabas mula sa puwang ng pinto. Umingi na tulong ang Mangia Police sa Bureau Fire Protection, BFP, Special Rescue Unit. Ilang sandali pa, dumating ang Mangia Rescue at sinimulan ng pwersahang pagbukas sa nakakandadong pinto. Umalingaw-ngaw sa pasilyo ang tunog ng kagamitang pamutol habang sinisira ang seradura. Bukas na, tumabi kayo.
Isang mabigat na kaluskos ang umugong nang bumukas ang bakal na pinto. Umilaw ang sensor light sa pasilyong bahay at maingat na pumasok ang nga pulis. Madilim ang sala, nakasara ang mga kurtina at maayos na nakapwesto ang mga muebles. Ngunit walang tao sa gitnang ng sala. May tao ba rito? Sigaw ng isang pulis patungo sa loob ng bahay. Walang sumagot, ngunit sa halip, isang mahina subalit kakaibang amoy ang pumasok sa kanilang ilong. Hindi ito amoy ng panis na ulam at hindi rin amoy ng imburnal o kanal. Ito ay tila amoy ng kemikal na may halong malansang singaw. Sinimulang haluhugin ng nga pulis ang bawat kwarto. Master's bedroom, malit na kwarto, kusina, walang tao. Hanggang sa mapadako ang tingin ng isang pulis sa direksyon ng banyo. Nakasara ang pinto nito, ngunit may kakaibang pakiramdam na nagmumula rito. Pagbukas ng pinto, tumambat ang isang eksenang mahirap paniwalaan. Sa malamig na tiles ng maliit na banyo, nakapatong-patong ang tatlong bangkay ng mga patatanda. Sila ay sina Lola Rosa, Mang Roberto at Aling Elena. Animoy mga sakong bigas o isang nakakikilabot na likhang sining, sila ay nakasalansan. Hindi madugo ang eksena. Ngunit ang malinis at mayos na pagkakasalansan nilang iyon ang mas nagdulot ng matinding takot. Tila matagal na silang nalagutan ng hininga, maputla na ang kanilang nga balat at nagsimula na ang rigor mortis o paninigas ng bangkay. May mga bangkay dito, humingi kayo ng backup. Tawagin ang soko, sunod-sunod na sigo sa radyo ng nagpapanik na pulis. Ngunit may isang kulang. Ang dalagang si Maria, muling hinalugog ng mapulis ang buong bahay. At doon, hindi sa ibabaw ng kama kundi sa isang sulok ng sahig sa maliit na kwarto natakpuan ang huling biktima. Wala na ring buhay si Maria, ngunit kumpara sa kanyang pamilya sa banyo, iba ang naging sinapit niya. Bakas sa kanyang mukha ang matinding hirap at may mga markang pananakit na tila nanlaban siya ngunit malupit na ginapi. May malinaw na marka ng sakal sa kanyang lig. At may mga pasa sa kanyang mukha na dulot ng pagpalo ng isang matigas na bagay. Kakaiba ang sitwasyon kapag may 4 na taong pinatay sa loob ng bahay. Dapat ay may magulong magamit, basak na salamin at palatandaan ng matinding komosyon. Ngunit napakalinis ng sala at kusina. Tila kontroladong ang sala rin ang buong sitwasyon. Walang bakas ngang sa pilitang pagpasok o forced entry. Nakakandado ang mga bintana at hindi sira ang main door lock bago ito buksan ng mga bumbero. Ibig sabihin, may susi o alam ng sala rin ng passcode o kaya ay pinagbuksan siya mismo ng isa sa mga miyembro ng pamilya. Nang dumating ang mga investigador ng Homicide Division ng QCPD, madilim na ang paligid. Nilagyan ng police line ang lugar at pumasok ang mga tauhan ng SOCO, Scene of the Crime Operatives, na nakaputing PPE suits. Sa bawat kislap ng flash ng kamera, unti-unting lumalabas ang mapiraso ng trahedyang nakatago sa dilim. Tumayo ang mabatikang investigador sa isang sulok ng sala kahit sa mga sanay ng pulis, puno ng kababalagan ang kasong ito. Paano napatay ng walang ingay ang 4 na matatanda at naipon sa isang lugar? Walang ni isang kapitbahay ang nakarinig ng sigaw o pahingingang saklolo. Ang pinakamalaking misteryo ay ang posisyon ng mga bangkay. Bakit kinailangan pang ilipat ng salarin ang 3 bangkay at isalansan sa loob ng masikip na banyo? At bakit hiniwalay ang dalaga sa ibang kwarto? Nagpapahiwatig ito na hindi ito simpleng akyat bahay o pagnanakaw. Ang magnanakaw ay nagmamadaling tumakas. Hindi sila mag-aksayang ng oras sa pagbubuhat at pag-ayos ng mabibigat na bangkay. Katibayan ito na matagal na nanatili ang salarin sa crime scene at may gusto siyang iparating na mensahe sa mga biktima. Maingat na nag-report ang isang tauhan ng SOCO, Chief, kakaiba ang kondisyon ng mga bangkay. Bukod sa mga pasa ni Maria, ang kulay ng balat at mata ng 3 sa banyo ay nagtuturo sa asphyxiation o pagkamatay dahil sa kawalan ng oksigen,
pero hindi ito simpleng pananakal. At may natagpuang kakaibang bagay sa loob ng bahay. Itinuro ng Soko ang magamit na hinihinalang ginamit sa krimen. Ito ay mga kagamitang pang-industriya na imposibleng makita sa isang ordinaryong bahay. Ang salarin ay hindi gumamit ng simpleng kutsilyo o kamay, kundi naghanda ng napaka-profesional at planadong kasangkapan. Kutop agad ng mga pulis, hindi ito insidente na biglaan lang. Matagal nang minamanmanan nagasalarin ang pamilyang ito at pumunta siya ng may matinding paghahanda. Hindi siya isang hindi imbitadong bisita. Marahil siya ay isang taong pinagbuksan ng pinto ng walang pag-aalinlangan o kaya'y isang mangangaso na pumasok at hinintay na umuwi ang kanyang mabiktima. Habang lumalalim ang gabi, bumigat ang katahimikan sa pasilyo ng tenement. Nagkumpol-kumpol ang mga tsismosang kapitbahay, nagbubulungan, ngunit walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa Unit 203 noong nakaraang gabi. Habang pumanaw ang apat na buhay sa kabilang pader lamang, masyadong naging tahimik ang mundo. Agad na nagtungo ang mga pulis sa opisina ng admin ng gusali upang kunin ang CCTV footage sa entrance at elevator. Siguradong pumasok at lumabas ang salarin gamit ang mga pintuang ito. Maliban na lang kung isa siyang multo, makikita siya sa kamera. I rewind niyo ang CCTV. I check niyo lahat ng pumasok at lumabas mula Oktubre 24 hanggang 25. Mabilis na tumakbo ang oras sa itim at puting screen. Ilang sandali pa nanlaki ang mamata ng investigador. Sa isang sulok ng screen, isang lalaking nakasuot ng sombrero, malaking sunglasses at may bitbit na napakalaking bag ang pumasok sa entrance ng tenement. Wala siyang pag-aalinlangan sa kanyang paglalakad. Tila ba umuwi lang siya sa sarili niyang bahay, napakakalmado at kampante. Ang napakalaking bag na karga na lalaki. Iyon ba ang naglalaman ng kagamitang kikitil sa apat na buhay? Sino siya at bakit niya pinuntirya ang inosenteng pamilyang ito? Sumakay ang lalaki sa elevator at dahan-dahang umakyat ang numero papuntang second floor. Tila ba iyon ang countdown ng kamatayan? Kung nais ninyong malaman ang pagkakakilanlan ng salarin at ang kakaibang pamamaraang ginamit niya at kung paano tinugis ng mapulis ang lalaking tila multo sa CCTV, I like at I subscribe na ang aming channel. Sa susunod na bahagi, mag-uumpisa ang formal na investigasyon sa likod ng harang mapulis at kislap ng mga kamera. Ang Unit 203 sa lumang tenement sa Quezon City ay hindi na isang simpleng tahanan. Naging entablado ito ni isang pilanadong patayan, isang espasyo ni misteryo na puno ni nakakikilabot na mensahe mula sa salarin. Habang abala ang matauhan ng Soko sa pakuha ng mga buhok sa sahig at pagdas ng fingerprints, lalong dumidilim ang mukha ng Chief Investigator habang tumatakbo ang oras. Ibang-iba ang pattern nito sa makaraniwang kaso ng hold-up, akyat bahay o bigla ang patayan sa kanto. Sa karaniwang nakawan, dapat ay magulo ang bahay, nakabukas lahat ng drawer, nakalat ang madamit sa sahig at nawawala ang mga alahas. Ngunit ang sala at master's bedroom ng Unit 203 ay napakayos. Ang lalagyan ng alahas sa loob ng aparador ay hindi nagalaw at ang pera sa mga pitaka ay hindi nabawasan. Ang pakay ng salarin ay hindi kayamanan. Ang pakay niya ay mismong ang pamilya. Bumalik ang tingin ng mga investigador sa banyo. Ang makita ang tatlong bangkay na nakapatong sa isa't isa sa ganoong kaliit na espasyo ay nagbibigay ng mabigat na psikolohikal na epekto na higit pa sa anumang madugong crime scene. Bakit sa banyo at bakit kinailangan pang pagpatung-patungin? Sa mga kaso ng pagpatay, ang paglipat ng bangkay ay isang malaking peligro para sa salarin. Ang katawan ng patay ay napakabigat at sa paglipat nito, madaling mag-iwan ng ebidensya tulad ng dugo o hibla ng damit. Sa kabila nito, pinilingang
Sala rin nakalatkarin ang mga biktima mula sa sala patungo sa masikip na banyo at inayos sila doon. Hindi ito simpleng pagtatago ng ebidensya. Isa itong pagpapakita ng obsesyon o matinding pambabastos sa dignidad ng mga biktima. Tila tinrato niya, silang mabasurang itinambak na lamang. Ang mas kakaiba pa ay ang kondisyon ng tatlong matatanda. Wala halos bakas na nanlaban si Lola Rosa o ang mga magulang ni Maria. Kahit pa naroon ang padre de pamilya na isang malakas na lalaki, ang kawalan ng pasa sa mga braso nila ay nagpapahiwatik na agad silang natumba ng walang kalaban-laban o kaya ay hindi talaga nila inaasahang sasaktan silang taong kaharap nila. Ngunit iba ang naging kapalaran ng dalagang si Maria na nasa hiwalay na kwarto. Ang kanyang katawan ay punong bakas ng pambubugbog. May mga latay ng pakpalo ng matigas na bagay at malakas na marka ng sakal. Katibayan ito na gusto na salarin na tapusin ng mabilis ang ibang miyembro ng pamilya. Ngunit ibinuhos niya ang kanyang matinding galit at emosyon kay Maria. Sa madaling salita, ang pinaka-target at ang mitsa ng krimeng ito ay si Maria. Habang nakpapatuloy ang investigasyon ng SOCO, natuklasan nila sa ibang sulok ng bahay ang magamit na hinihinalang murder weapon. Nang malaman kung ano ang mga ito, kinilabutan ang lahat ng pulis sa loob. Sa sulok ng sala at malapit sa bintana, natakpuan ang isang malaking tangkeng gas. Isa itong tangke ng industrial nitrogen gas na hindi kailanman ginagamit sa ordinaryong bahay. Nitrogen gas, ginamit niya to sa pagpatay. Napalunok ng lawe ang investigador habang nakatingin sa hose at maskara na nakakabit sa tangke. Ang nitrogen gas ay walang kulay at walang amoy. Kapag inilabas ito sa isang saradong kwarto o direktang nalanghap, babagsak ang oxygen level sa katawan at ang biktima ay mawawalan ng malay at mamatay nang hindi man lang nakakaramdam ng sakit o hirap sa paghinga. Ginagamit ito paminsan-minsan para sa painless death. Ngunit ang pagdadala ng napakalaking tangke na tumitimbang ng halos 40 kilo paayat sa second floor ng tenement upang gawing sandata sa pagpatay ay nagpapakita ng labis at demonyakong pagpaplano. Ang salarin ay hindi isang tipikal na psychopath na nasisiyahang makitang nahihirapan ang biktima, kundi isang mekanikal at determinadong tao na nais lamang siguraduhin ang pagtapos sa kanilang buhay. Ang paggamit ng kutsilyo ay madugo at maaring pumalya, ngunit ang nitrogen gas kung makokontrol ang salarin, ang sitwasyon ay ang pinakasiguradong paraan ng pagpatay. Tiningnan ng SOCO ang tangke, malaking bahagi na ng gas ang nagamit. Sa sahig, may mga gas-gas na nagpapakitang kinalatkat ang tangke at may mga piraso ng duct tape na ginamit sa hose. Pinapatunayan nito na hindi siya basta-basta pumasok dahil sa bukso NG damdamin. Dinala niya ng planado ang kanyang migagagamitin. Kabisado niya ang pasikot-sikot sa bahay at marahil ay paulit-ulit niyang ni-rehearse sa isip niya kung paano papatayin ang pamilya. Ngunit habang tumatagal, mas lalong nagiging nakapangingilabot ang mga natuklasan. Sa ibabaw ng mesa sa sala, may mga botleyang ng beer at lata na soft drinks na hinihinalang ininom ng salarin. Sa fingerprint analysis, may lumabas na marka na hindi pagmamay-ari ng pamilya. Ibig sabihin nito matapos niyang patayin ang pamilya, hindi siya agad tumakas. Sa halip, nag-relax siya, uminom at nagpahinga habang kasama ang bangkay sa loob ng bahay. Hindi siya agad tumakas. Nanatili siya rito kasama ng bangkay. Isa itong napakahalagang senyales sa criminal psychology. Ang magkakaraniwang kriminal ay tinatakasan agad ang crime scene dahil sa matinding takot at kaba. Ngunit ang salaring ito, matapos itambak ang mga bangkay sa banyo at ayusin ang kwarto ni Maria, ay umupo sa sala para magpalipas ng oras. Animoy nakdiriwang siya sa kanyang tagumpay.
o tila umaaktong siya na ang may-ari ng bahay. Wala ring bakas ng sa pilitang pagpasok sa pinto o bintana. Pinatitibay nito ang teoryang alam niya ang paskot ng digital door lock o isa sa kanila ang nagpapasok sa kanya. Pinagtagpi-tagpi ng mga pulis ang mga ebidensya. Kilala ng biktima ang salarin, walang forced entry. Planadong krimen naghanda ng nitrogen gas. Matinding obsession at galit kay Maria, personal na motibo. Nagstay sa crime scene pagkatapos, psychological control. Lahat na ito ay tumuturo sa isang tao lamang. Isang tao sa buhay ni Maria na nakasamaan niya ng lube o may matinding obsesyon sa kanya. At isang taong may kaalaman sa mga makinarya at paggamit ng gas. Agad ipinasuri ng mga pulis ang cellphones ni Maria sa cybercrime unit habang hinihintay ang ulat ng CCTV analysis team. Chief, may nakita na kaming kahina-hinalang lalaki sa CCTV. Pero nakakapagtaka ang oras ng pagpasok niya. Bakit? Anong meron? Pumasok siya sa tenement dala ang malaking bag na hinihinalang tangke ng gas ng alas 4 ng hapon habang wala pang tao sa bahay. At hindi siya lumabas hanggang sa umuwi ang mabiktima ng isa-isa. Pinagpawisan ng malamig ang investigador. Hindi nagabang ang salarin sa labas. Pumasok siya sa madilim at walang taong bahay. Nagtago sa dilim at tahimik na hinintay ang pag-uwi ng bawat miyembro ng pamilya. Ang bahay na dapat sana ay pinakaligtas na lugar sa mundo ay ginawa niyang bitak ng kamatayan. Sino ang lalaking ito sa CCTV at paano niya naipasok ang mabigat na tangke sa gusali ng hindi napapansin? Namumula na ang mga mata ng mga pulis dahil sa puyat. Sa madilim na opisina ng QCPD Homicide Section, tanging ang asul na ilaw mula sa mga monitor ang nagbibigay liwanag sa kanilang mga pagod na muka. Ang susi sa pagresolba ng kaso, ang mga CCTV footages mula sa paligid ng Project 8. Hindi ordinaryong criminal ito, napakalinis ng galaw. Pinanuji, eniga, pulis ang 48 oras na footage segundo por segundo. Ang entrance na gusali, parking lot, elevator at medya eskinita. Ang pahanap ng salarin sa daan-daang taong nakdaraan ay parang pahahanap ng karayom sa dayami. Ngunit pagkatapos ng matiyagang pahahanap, sumigaw ang isang pulis. Chief, tingnan niyo ito, kakaiba siya. Ang oras sa video ay hapon ng araw ng krimen, papalayong na ang araw, nahagip sa CCTV ng entrance ang isang lalaki. Para siyang nagbabalat kayo, nakasuot ng itim na chap na nakababa hanggang kilay at malaking sunglasses na nagtatakip sa kalahati ng mukha niya. Nakajacket siya na sobrang kapal para sa init ng Pilipinas. At sa kanyang balikat ay may isang napakalaking bag na mukhang mabigat kahit para sa isang malaking lalaki. Ang bag na iyon nakatitik doon ang mapulis. Kasya doon ang malaking tangke ng nitrogen gas na nakita ng Soko. Kitang-kita na bumababa ang isang balikat ng lalaki dahil sa bigat, ngunit dire-diretso ang lakat niya. Hindi siya lumingalinga o nag-alala sa tingin ng iba. Pumasok siya sa main entrance na parang umuwi lang sa sarili niyang unit. Alam niya ang passcode sa main door ang building. Hindi siya dayo. Sumakay ang lalaki sa elevator. Sa maliit na espasyo, tinapatan siya ng kamera sa itaas. Ngunit yumuko siya upang maitago ang mukha sa anino ng kanyang sombrero. Subalit, saktong pinindot nega daliri niya ang button para sa ikind floor, ikiusuch. Ang unit nega pamilya Santos. Bumukas ang elevator at naglaho siya sa pasilyo. Sa isa pang CCTV sa dulo ng pasilyo, malabong makita ang figura niya sa tapat ng pinto ng unit 203. Dito ay pigil hininga ang nga pulis. Paano niya bubuksan ang pinto? Magdo-doorbell ba siya? Sisirain ba niya ang kandado? Ngunit sa video, may kinuha ang lalaki sa bulsa niya at mabilis na pinindot ang passcode ng digital door lock ng pamilya. Tumunok ang pinto,
Pumasok siya ng walang pag-alinlangan at sumara ang pinto. Ang oras, 4:12 p.m. Ang nakakakilabot na katotohanan ay walang tao sa bahay ng oras na iyon. Si Lola Rosa, ang mamagulang, at si Maria ay nasa trabaho o nasa labas pa. Ibig sabihin, pumasok siya ng mas maaga at inabangan ang pag-uwi nila. Diyos ko, nahintay siya sa loob ng ilang oras, kinilabutan ang nga pulis, isang lalaking nakaupo sa dilim sa bahay ng may bahay, nahihintay na bumukas ang pinto. Damang-dama mula sa monitor ang bigat ng kanyang intensyong pumatay. Lumipas ang oras. Lumagpas na ng alas ng gabi. Ang unang umuwi ay ang ama na si Mang Roberto. Walang kaalam-alam, binuksan niya ang pinto at pumasok. Hindi niya alam na sasalubungin siyang kamatayan sa likod ng pintong iyon. Sumara ang pinto at nanatiling tahimik ang pasilyo. Walang narinig na sigaw o away. Paglipas ng isang oras, umuwi naman si Lola Rosa at Aling Elena. Sila rin ay nilamon ng pintuang iyon. Malamang na matapos patayin ng ama at itago ang bangkay nito, muling nagabang ang salarin sa pinto para sa susunod na biktima, isa tapos isa pa. Parang isang mabangis na hayop na nag-abang sa kanyang biktima o isang makinang mamamatay tao, isa-isa niyang inanyayahan ang pamilya sa dilim. Pagsapit na hating gabi, nakita sa CCTV si Maria na umuwi galing trabaho. Mukha siyang pagod habang naglalakad palabas ng elevator. Sa loob ng bahay niya, ang kanyang namahal sa buhay ay malamig na bangkay na at nakasalansan sa banyo, ngunit wala siyang kamalay-malay rito. Pagkapasok ni Maria, hindi na muling bumukas ang pinto ng unit 203. Lumalim ang gabi, sumapit ang madaling araw at namatay ang mga ilaw sa tenement pero hindi lumabas ang salarin. Hanapin niyo kung kailan siya lumabas. Mabilis na fast forward ang video hanggang kinaumagahan. Sumikat ang araw at nagsimula nang pumasok sa trabaho ang nga kapitbahay. Bandang 9:30 AM, sa wakas ay bumukas ang Unit 203. Ang lalaking pumasok kahapon ang lumabas. Ngunit iba na ang hitsura niya. Tila gumaan na ang dala niyang bag at nagpalit siyang damit. Ang mas nakakakilabot ay ang kilos niya. Hindi makapaniwalang kakatapos lang niyang pumatay ng 4 na tao, napakagaan at kampanteng ng kanyang paglalakad. Tumingin pa siya sa salamin ng elevator at inayos ang kanyang buhok. Walang pag-alinlangan, bumaba siya sa ground floor at tuluyang lumabas ng gusali. 17 oras siyang nasa loob ng bahay. Sa loob ng mahabang oras na iyon, kumain, uminom at nagpahinga siya kasama ng mabangkay. Ito ay hindi simpleng galit, kundi isang balif na obsesyon at kawalang hiyaan. Ipinadala agad ang video sa Forensic Video Analysis Team sa Camp Crame. Pinabuti ang kalidad ng video at inanalisa ang katawan ng lalaki. Taas na humigit kumulang 5'7", katamtamang pangangatawan at isang partikular na lakat. Ang lalaki ay may bahagyang pag-ika, limp sa kanyang kaliwang binti. Nalaman din ang brand kanyang bag at sapatos. Ang pinakamabigat na ebidensya ay ang paggamit niya ng passcode. Walang forced entry na nangangahulugang kilala niya ng husto ang pamilya o madalas na siyang pumupunta roon noon. Nilabas ng nga pulis ang listahan ng nga kakilala ni Maria at hinanap ang lalaking tutugma sa nakita sa CCTV. Sa dami, NG Panggalan. Tumigil ang tingin NG Investigador Saiza Carlos, 32 anyos, ex-boyfriend ni Maria. Nahiwalay sila kamakailan dahil sa matinding away at maring tutol ang pamilya ni Maria sa kanya dahil bukod sa madalas silang mag-away, wala itong maayos na trabaho. Dagdag pa rito, nang i-check ang background ni Carlos. Lumabas na dating technician, siya ng mga aircon at makinarya sanay na sanay siyang humawak ng mga tangke ng gas at tools. Kapareho ng katawan, pati yung ika niya sa paglakad pareho.
Nakaturo na ang lahat ng ebidensya sa kanya. Agad na trace ng mga pulis ang cellphone ni Carlos. Ngunit patay ito simula noong araw ng krimen. Nasaan siya ngayon? Nakbabalak ba siya ng panibagong krimen? O naktatago na sa isang liblib na lugar? Itinuring si Carlos bilang prime suspect at kumuha agad ng warrant of arrest. Ipinakalat sa buong Metro Manila at mga karatig probinsya ang kanyang larawan. Sinundan ng mga pulis ang huling signal ng kanyang cellphone. Hindi ito salop ng siyudad kundi sa isang liblib na bahaging ang kabundukan sa Tanay, Rizal. Mahahanap kaya nila si Carlos ng buhay? At ano ang tunay na dahilan kung bakit niya walang awang nilikida ang buong pamilya? Ang huling eksenang sasalubong sa mga investigador ay mag-iwan ng di inaasahang gulat. Unti-unting luminaw ang malabong hugis ng lalaki sa CCTV. Habang lumalapit ang mga pulis sa katotohanan, naging malinaw na ang lalaking ito ay hindi estranghero sa pamilya. Alam niya ang password ng pinakaligtas na lugar nila. Kabisado niya kung anong oras sila umuuwi. At higit sa lahat, pumasok siya ron na parang sa kanya ang bahay. Ito ay gawain ng isang taong naging bahagi ng kanilang buhay o may matinding pagiging pamilyar sa kanila. Sa tulong ng CCTV at ebidensya, nakumpirma nila si Carlos. Siya at si Maria ay umabot sa puntong nagpaplanong magpakasal noon, ngunit nahiwalay ilang buwan bago ang insidente. Ang napansin ng nga pulis ay hindi lang ang kanyang pangangatawan. Madalas siyang labas-masok sa bahay na mga Santos noon, kaya alam niya ang passcode. At ang kaalaman niya sa peg-handle ni gas at tools ang naging selyong nagpapatunay na siya nga ang saladin. Sinimulang hanapin si Carlos. Ngunit ang nga natuklasang impormasyon ay mas lalong nakapagpataas ng balahibo ng mapulis. Hindi lang siya simpleng ex. Hindi niya natanggap ang hiwalayan at nagpakita siyang nakakabalif na obsesyon. Ayon sa mga kaibigan ni Maria, naging napakagulong ang hiwalayan nila. Tutol ang pamilya ni Maria sa kanya at inisip ni Carlos na iniinsulto siya at minamaliit. Dahil tingin sa kanya ay palamunin at walang kakayahang pinansyal, tinaboy siyang pamilya. Dahil dito, naktanim siyang ng matinding put at galit. Kahit nung nag-break sila, panay pa rin ang tawag at pag-abang niya sa labas ng bahay nila. Natakot na si Maria kaya nagpalit siya ng mer, sabi ng isang kaibigan. Ito ay malinaw na kaso ng stalking. Kapag ang pag-ibig ay naging pasanin, nagiging mapanira ito. Para kay Carlos, ang pamilya ni Maria ay hindi na pamilya ng babaeng mahal niya, kundi nga sagabal na pumipigil sa kaligayahan niya at nagpababa ng pagkatao niya mga taong dapat alisin. Tiningnan ng mga pulis ang bank records at search history ni Carlos sa internet. At dun umapo ang ebidensya ng kanyang pinlano. Isang buwan bago ang krimen, nag-search si Carlos ng gasalitang paano bumili ng nitrogen gas, paano pumatay ng walang sakit, at gaano katagal mamatay sa nitrogen. Nakita rin ang resibo ng pagbili niya ng malaking tangke online. Karga-karga niya ito sa kanyang sasakyan habang naghahanap ng tiempo. Hindi ito biglaan. Matagal niya itong pinagplanuhan para magiganti, sabi ng isang pulis. Hindi lang si Maria ang target niya para patayin pati sina Lola Rosa, Mang Roberto at Aling Elena na tumutol sa kanya. Bumili siya ng malaking tangke ng gas at inabangan ang oras na uuwi silang lahat. Para sa kanya, hindi ito basta pagpatay kundi isang pagpaparusa at paghihiganti sa mundong nag-reject sa kanya. Ang mas nakakagulat ay ang ginawa niya noong araw ng krimen. Sumakay siya sa elevator bit-bit ang mabigat na bag, hindi man lang naghagdan. Ibig sabihin, wala siyang pakialam kung makita ang mukha niya sa kamera. Ang mga karaniwang kriminal ay naktatago sa blind spots, pero si Carlos ay parang ipinagmamalaki pa ang ginagawa niya. Ito ay napakadelikadong senyales. Wala siyang planong tumakas, hindi siya takot mahuli. Ibig sabihin, handa na siyang tapusin din ang sariling buhay pagkatapos nito.
Wala nang mas delikado pa sa isang taong may one-way ticket sa kamatayan. Dahil wala na siyang mawawala, kaya niyang gawin ang pinakamalupit na bagay. Naglabas ng flash alarm ang PNP para kay Carlos. Ipinakalat ang plakangang sasakyan niya. Pinuntahan ng nga pulis ang apartment niya, pero gaya ng inaasahan, walang tao. Malikabok na ang loob at tila inayos at nilinis na niya ang kanyang nga gamit. May signal ang phone niya. Sa bandang bundok sa Tanay ang huling location, sigaw ng dispatcher. Ang huling signal ay nasa isang liblib na bahagi, isang oras mula sa crime scene. Mabilis na bumiyahe ang mag-aswat at investigador na nakawangwang. Ngunit mabigat ang pakiramdam nila. Masyadong maraming oras na ang lumipas. Mahigit isang buong araw na. Kung balak niyang magpakamatay, malamang ay nagawa na niya ito. Umakyat ang konvoy ng mga pulis sa madilim at makipot na kalsada sa kabundukan ng Sierra Madre. Lubok na ang araw at malamig na hangin lang ang nakpapagalaw sa mga puno. Ilang sandali pa, nahagip ngang flashlight ng isang pulis ang isang kotseng nakaparada sa gitna ng damuhan. Ang sasakyan ni Carlos, sobrang dark ng tin kaya hindi makita ang lube. Nakahanda ang mabaril ng pulis habang papalapit. Pulis ito, buksan mo ang pinto. Kinatok nila ang bintana pero walang sagot. Nakalok ito. Gamit ang baton, binasak ng pulis ang salamin sa passenger seat. Pagkabukas ng pinto, isang matapang at malansang amoy ang sumabok mula sa loob. Ang parehong amoy na naamoy nila sa Unit 203. Sa driver's seat, nakasandal pababa ang isang lalaki. Suot pa rin niyang jacket at cap na nakita sa CCTV. Para siyang natutulog ng mahimbing, hindi gumagalaw. Sa sahig ng passenger seat, nakahiga ang isang walang lamang tangke ng nitrogen gas at may bakas ng kapayapaan sa kanyang mukha. Kinapang ang pulis ang lig niya, walang pulso, malamig na ang katawan. Suspect, kumpirmadong patay. Natakpuan sa loob ng sasakyan, nakpakamatay. Malungkot na report ng pulis sa radyo. Pinatay niya ng walang awa ang 4 na miyembro ng pamilya at ginamit din ang parehong pamamaraan upang tapusin ang sariling buhay. Sa halip na humarap sa batas, hinatulan niya ang sarili. Walang iniwang suicide note sa lupkang sasakyan, patunay na hanggang sa huli ay tinanggihan niya ang pakikipag-ugnayan sa mundo. Ngunit hindi hito natatapos ang gazo. Kahit patay na ang salarin, kailangang ilabas ang katotohanan. Binuksan ng Cybercrime Division ang kanyang digital records para malaman kung ano talaga ang nangyari sa 17 oras na iyon sa loop ng Unit 203. Patay na ang salarin at hindi na makakapagsalita ang mga biktima. Ngunit ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Sa susunod na bahagi, isasalaysay natin ang muling pagbuo ng mga pulis sa nakapangingilabot na 17 oras na iyon. Batay sa resulta ng SOCO, CCTV at autopsy, binuo ng mga profilers ang timeline ng mga pangyayari. At ang resulta ay isang kahindik-hindik na senaryo na lampas sa imahinasyon ng tao. Oktubre 24, 2019, 4:12 PM. Pumasok si Carlos gamit ang password sa Unit 203. Tahimik ang bahay. Imbes na magnakaw at tumakas, inilapag niya ang kanyang gamit sa gitna ng sala. Sa loob ng malaking bag ay nandun ang nitrogen gas, mga hose at duct tape. Inihanda niya ang bitag at umupo sa sofa habang nakatitig sa pinto. Bandang 6:00 PM, dumating ang unang biktima, si Mang Roberto. Bilang padre de pamilya at malakas na lalaki, siya ang pinakamalaking banta para kay Carlos. Kaya pagkapasok pa lang niya, mabilis at biglaan siyang inatake ni Carlos bago pa man niya mahubat ang kanyang sapatos. Dahil halos walang bakas ng paglaban, malamang ay nawalan agad ng malay si Mang Roberto. Ginamit ni Carlos ang nitrogen gas para tuluyan siyang patulugin. Pinapababa nito ang oxygen sa paligid kaya't agad nawawalan ng malay ang biktima bago pa makaramdam ng sakit. Nang mamatay ang ama, kinalatkat niya ito papuntang banyo. Bakit sa banyo?
Hindi ito pagalang kundi matinding pagtatago. Kung maiwan sa sala ang bangkay, tatakas agad ang susunod na papasok. Nilinis ni Carlos ang boka sa sahi, pinatay o hininaan ang ilaw sa sala at muling nagabang sa dilim. Ngayon, hindi na siya nag-iisa. May patay na siyang kasama, pero hindi siya natakot. Bakus, mukhang na-enjoy pa niya ito. Pinatunayan ito ng mga nakuhang basyo ng bote. Binuksan niya ang refrigerator ng pamilya at uminom ng beer at soft drinks habang nag-aabang sa susunod na biktima. Napailing na lang ang mga investigador sa tindi na pagkabalif na ito isang makina na walang konsensya. Sa pagitan ng 7:00 p.m. at 8:00 p.m. dumating sina Lola Rosa at Aling Elena. Pagpasok nila, siguradong nagulat sila nang makita si Carlos sa dilim. Anong ginagawa mo rito, Carlos? Bago pa matapos ang tanong, umaksyon na siya. Bilang matanda at babay, hindi nila kinaya ang lakas ni Carlos. Sinapit nila ang kapalaran ni Mang Roberto. Walang nakasigaw at dinala rin sila sa banyo. Isinalansan si Lola sa ibabaw ng at si Aling Elena sa ibabaw ni Lola. Parang nag-ayos lang ng gasako si Carlos. Ito ay matinding pang-alipusta sa dignidad ng tao. Ngayon, isa na lang ang hinihintay niya, ang punot dulo ng kanyang galit, ang ex-girlfriend niyang si Maria. Ngunit ginabi si Maria, lumampas ang hating gabi ngunit wala pa siya. Nainip kaya si Carlos o mas nasiyahan siya. 4 na oras siyang naghintay kasama ng 3 bangkay. Marahil ay pumasok pa siya sa kwarto ni Maria, hinawakan ang gamit nito at inamoy ang kaman niya na mas lalong nagpalakas sa kanyang baliw na obsesyon. Pagsapit ng hating gabi, tumunok ang door lock. Babe, pagod galing sa trabaho, pumasok si Maria sa nakasanayang bahay. Ngunit iba ang hangin sa loob. Madilim, walang bumabati at may amoy gas at dugo. At mula sa dilim, lumitaw si Carlos. Siguradong nanginig sa takot si Maria. Ang stalker na iniwasan niya ay nasa loob ng bahay niya. Nasaan sila? Anong ginagawa mo rito? Ngunit bagbok ang isinagot ni Carlos. Iba sa unang 3, nakatikim ng matinding pambubagbok si Maria. Hindi siya agad pinatay ni Carlos. Pinahirapan niya muna ito para ipakita ang kanyang galit. Dahil sa'yo to, dahil minata niyo ako, dinala niya si Maria sa maliit na kwarto. Hindi malinaw kung nalaman pa ni Maria na nasa banyo ang kanyang pamilya. Baka nga ipinakmalaki pa ito ni Carlos para wasakin ang loop niya. Sa huli, pinatay din si Maria gamit ang nitrogen gas. Namatay siya sa malamig na sahig. Hindi man lang nalalaman na ang kanyang minamahal na pamilya ay patay na rin sa kabilang kwarto. Alauna ng madaling araw, tapos na ang lahat. Patay na ang buong pamilya. Ngunit hindi pa umalis si Carlos. Nanatili siya roon hanggang umaga. Walang bakas na naligo o natulog siya. Marahil ay nakaupo lang siya sa dilim, nag-isip, nagsisikaya siya, o nasiyahan sa perpektong paghihiganti. Pagsikat ng araw, nilinis niya ang bakas niya, nagpalit ng damit, at umalis ng alas 9:30 ng umaga na tila ba walang nangyari. Alam niya na yon na ang huling yugto. Susunod na siya sa kanila sa kabilang buhay. Bakit nitrogen gas at hindi kutsilyo o lason? Dahil gusto niyang maging perfect at walang palpak ang krimeng ito. Sa susunod na bahagi, ibubunyak natin ang digital na ebidensya at ang mga huling bakas sa cellphone niya. Nang matakpuan ang bangkay ni Carlos sa Tanay, Rizal, natapos ang manhunt. Dahil patay na ang suspek, ayon sa batas, extinguished na o nawalan ng bisa ang pananagutang criminal, extinction of criminal liability. Isinara ang kaso dahil wala nang may sasampang kaso sa korte. Walang makukuhang hustisya, paliwanag o tawad ang mga naiwang kamag-anak. Ito ang pinakamalupit at pinakawalang kwentang katapusan para sa mga biktima. Ngunit hindi tumigil ang mga pulis doon. Gusto nilang malaman ang bakit. Ipinadala ang cellphone at laptop ni Carlos sa Cybercrime Division. Ang mga nakuhang search history at messages ay nagpapakita ng isang baliw
na obsesyon na itinago sa panggalan ng pag-ibig. Setyembre pa lang, nag-search na siyang paano pumatay ng walang sakit, nitrogen gas tank at CCTV blind spots. Pinag-aralan din niya kung paano madaling i-hack o hulaan ang digital door lock. Natagpuan din ang mga patagong litrato, stolen shots, ni Maria at ng pamilya nito. Sinusundan pala niya sila at kinukuhanan ng litrato. Sa mga messages at voice record, makikitang hinihingan na siya ni Maria na parang awa mo na, tigilan mo na ako, ayoko na, natatakot na ako. Ngunit ang sagot ni Carlos ay mapang-insulto. Hindi mo naiintindihan. Sila ang naninira sa atin. Ito ay malinaw na gaslighting at stalking. May nakuha ring draft na sulat sa laptop niya na nag-justify sa ginawa niya. Pinalabas niyang siya ang biktima dahil hindi siya tinanggap. Ginawa ko naman lahat. Sila ang nagrato sa akin na parang insekto, sulat niya. Hindi siya nagsisi. Naramdaman lang niyang api siya sa mundo kaya pumatay siya. Ito ay hindi simpleng crime of passion. Ito ay isang planadong pagpatay ng lahi, massacre. Ang kasong ito ay nagiwan ng malalim na sugat sa komunidad ng Project Lapan at nagpamulat sa limitasyon ng batas noong 2019. Bago naipasa ang mas mahigpit na anti-stalking laws o naisama ito ng malinaw sa ibang probisyon ng pang-abuso, ang stalking lalo na kung walang physical harm noong umpisa at hindi mag-asawa, ay minsan itinuturing lang na away makasintahan sa barangay. Walang sapat na lakas ang batas para maprotektahan si Maria noon. Ayon sa mga eksperto, napakahirap ng safe breakup o ligtas na paghihiwalay kung ang partner ay may mapanirang pag-isip. Ang tingin ni Carlos kay Maria ay isang pagmamay-ari na ninakaw sa kanya ng pamilya nito. Ang isa pang leksyon rito ay tungkol sa seguridad sa bahay. Ang door lock at CCTV ay akala natin nagbibigay ng kaligtasan. Ngunit dahil naging karelasyon niya si Carlos, alam niya ang password. Sabi ng eksperto sa seguridad. Pagkatapos makipaghiwalay, ang unang-unang dapat palitan ay hindi ang feelings, kundi ang password ng pinto o ang padlock. Ang 4 na numerong pinindot sa pinto ang nagbukas ng daan tungo sa kamatayan. Pagkatapos, maraming karumaw-dumaw na kaso tulad nito. Mas naging seryoso ang Pilipinas sa pagtalakay sa violence against women and their children, VAWC, at pagpapalawak sa mga batas laban sa panliligalig at stalking. Ngayon, kapag may nag-report ng stalking at pagbabanta, mas mabilis ang pag-issue ng protection order para ilayo ang abuser. Kung sana ay may ganitong malakas na sistema at kamalayan noon, baka sakaling nailigtas pa ang pamilya Santos. Sabi ng isang investigador, ang mas mahalaga kaysa sa paghuling ng kriminal ay ang pigilan itong mangyari. Sana ay nalaman ng lipunan ang senyales bago pa bumukas ang pintuang iyon. Dapat nating alalahanin, sa isang lumang tenement sa Quezon City, minsan ay may namuhay na lola, isang responsableng ama, mapagmahal na ina, at isang dalagang punong-punong pangarap. Sila ay naging maganumero at pangalan sa balita. Ngunit sila ay ating magkakapitbahay. Ang trahedyang ito ay paalala ang kawalang pansin natin sa masenyales ng panganib. Ngayon, isinara na ang kaso. Tinanggal na ang police line at unti-unti na itong nakakalimutan ng mga tao. Ngunit ang dahilan kung bakit natin ito kinukwento muli ay upang hindi na maulit ang ganitong trahedya. At para sa mga nakararanas ngayon ng pag-aabuso o natatakot sa kanilang ex-partner, tandaan ninyo, hindi kayo nag-isa. Kung may taong pilit kang sinusundan at inaabala, hindi iyan pag-ibig. Huwag matakot humingi ng tulong at mag-report sa pulis at barangay. Salamat sa panonood at pakikinig hanggang sa dulo. Hanggang sa mawala ang lahat ng walang katarungang kamatayan, patuloy naming isisiwalat ang katotohanan. I-comment ang inyong opinyon kung paano pa mapapabuti ang ating lipunan para maiwasan ito.
Sa susunod na episode, asahan ninyo ang isa na namang madilim ngunit mahalagang katotohanan na dapat nating malaman sa Pilipinas.